Nagpapatuloy po ang PDAP-Scam PTV Special Forum at gusto nating malaman ano nga ba ang value, ang halaga nitong listahan na to sa proseso ng pagsasampa ng kaso laban sa mga mambabatas na umano'y nandambong sa pondo ng bayan. Ating alam, Kati, na nag-file na ng kaso laban kay Napoles at kasama na siya doon sa listahan. Ngayong bumaliktad na siya, gusto na niya maging, anong mangyayari, di ba? Tanong natin sa ating mga abogada. Oo, may nagsasabing ito raw ay hakbang para maging isang state witness si Janet Lim Napoles. Ano po ang legal na opinion nyo doon, Attorney Cynthia? Balikan muna natin yung listahan. Kasi I'd like to look at this two-pronged eh. Yung listahan ni Ben Hurloy, which has been completely vetted by the DOJ, at from this list or from this information, ay nakapag-file na ang DOJ. Siguro, sa tanong mo kanina, Mark, sino ang mas makakagamit ng information na to, palagay ko ang prosecution eh. Kasi, build yung kanilang ebidensya. Whatever it is that is now in the Napoles list, is I think cross-checking na lang na ginagawa ng prosecution. Kasi yung listahan ni Ben Hur, kasama yung mga media, mga ganon, parang dumaan na yung time para i-cross-check ito based on the actual evidence. Ngayon dun sa listahan ni Napoles na maaaring wala dun yung ibang pangalan, maaaring dito nag-iingat si Secretary de Lima or even ang Ombudsman para malaman. Pero yung at this late stage, kung dapat bang pansinin natin si Napoles, I think the legal process should take its course. If she has any information, she should go back to the legal process, submit an MR if it is still possible. I don't know what has happened in the proceedings, or if not, wait for the time that she will be able to present her evidence in court. That's the way that it should happen. But legally. Is there a possibility po na maging state witness siya? Kasi ang dami pong indignant over this issue na ito daw po ay hakbang ni Napoles para ma-admit into the witness protection program. You know what? I'm not privy to the proceedings in the Ombudsman. Kasi dapat dun yung preliminary investigation stage eh. But kung magiging state witness siya, dapat ito nasa level ng court. So ang court ang dapat na mag-determine whether or not talagang dapat silang maging state witness. Therefore, whatever information or whatever data that Mrs. Napoles has, I think she should ready herself for just going to court. Kasi at any rate, I think the Ombudsman has already recommended that charges be filed. Therefore, legally, as the process should be, she should go to court. Attorney JJ, meron na ngang kaso lang, nabanggit ni Attorney Cynthia, laban kay Ginang Napoles. Prosecution, ang natural na dapat niyang gawin, Kathy, ay magpresenta ng ebidensya para sa kanyang depensa. Pero itong presenta niya affidavit, hindi ito para sa kanyang depensa, para ito sa prosecution. Anong magiging value nito doon sa prosecution at paano ito magagamit ng prosecution laban kay Napoles at ano ng mga next steps para ito ay maging kabahagi ng kaso? Unang-una, Attorney Mark, dapat ang pinagtuunan nga niya ng pansin ay yung kanyang depensa tungkol doon sa mga alegasyon sa kanya upang mapalabas niya that she is not the most guilty dito sa scam na to o sa kung ano scheme na ito na ginawa nila. Pero ang ginawa niya, imbis na pagtuunan niya ng pansin nga yung depensa niya, gumawa siya ng listahan, ang mga tao ngayon sa prosecution ay nag-iisip, pinalalakas lang niya lalo ang kaso ng prosekusyon laban sa kanilang mga nakasuhan dahil itong listahan at ang kanyang mga ginawang statements ay nagpapatunay na totoo nga may pangyayari na pagkuha ng pera mula sa kaban ng bayan. Ang tanging patutunayan na lang pag ito'y napatotohanan ni Ginang Napoles ay kung sino-sino ang mga aktual na nakinabang. Pero malalaman din natin, pwede rin niya kasing i-adopt as part of her defense yung ginawa niya ngayon na affidavit na may kasamang mga listahan. Gusto ko lang i-follow up yung katanungan kasi dati it was Ben Hurloy's word against Janet Lim Napoles. But now, bumaliktad nga itong si Janet Lim Napoles and si Ben Hurloy ang itinuturong para medyo star witness siya dati. So does this weaken the testimony, Attorney Cynthia, of Ben Hurloy? Dahil nga parang ngayon si Janet Lim Napoles na yung lumalabas na magbibigay ng lahat ng I don't think it did. I don't think it does. Kasi kung titignan natin, Mrs. Napoles has lost her chance to talk it out, to come up with her defense or
para maging state witness siya if she wanted to. Parang sa akin, tinitignan ko lang to sa game na naiipit na siya. That is why gumagawa na siya ng paraan para ma-divert, kumonte, mabawasan ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. So para sa akin, it's really an issue of credibility. Kung ang tao nagsabi ng one statement, then she recants it, what is there to stop her from recanting it or changing it again? That's So right. I think it's a matter of credibility. To me, matagal na proseso ang pinagdaanan nila Ben Hurloy as well as the other witnesses. This has been checked and cross-checked and validated. Any information I feel na bibigay ni Mrs. Napoles will only strengthen the prosecution's cause. Jules Gyang, atong listahang ito, pinasupina ng Blue Ribbon Committee. Ayaw sanang ilabas ng DOJ, pero pinasupina ng Blue Ribbon Committee. Obligado silang ilabas. So this puts to light itong issue ng meron kang parallel process sa Blue Ribbon. Do you think this really helps yung pag-shape ng dapat isipin ng taong bayan na dapat maging positibo sana? Well, ang understanding ko kasi dyan, di ba, with the Senate, yung role nila dito is for legislative aid in the future. Pero sa ngayon kasi, kumbaga parang na-hype up lang ang daming mga nag-grandstand, ang daming mga nagmamalinis for, of course, yung nabanggit nga kanina, maybe for 2016. Kasi supposedly, di ba, this is the job of the DOJ Ombudsman. So dapat sana nandun yung pinaka-focus ngayon. Siguro it's a challenge to us in the media din, no? Nabigyan din ng pagtuunan din ng pansin kung ano yung naging proseso ng DOJ and Ombudsman. Pero with the process in the Blue Ribbon Committee in the Senate, dapat siguro mag-focus lang sila na mailabas agad yung katotohanan, pero hindi nila i-emphasize sa mga kababayan natin na kung ano man yung lumabas doon sa trial within the Senate, yun na talaga yung pinaka, kumbaga, legitimate agad. Kasi dapat, di ba, it should be with the DOJ and Ombudsman. Kasi tingin ko, nagpa-pile up na yung kalituhan ngayon sa mga tao. Sino ba yung pakikinggan natin? Yung mga senador ba natin ngayon na yung makasamahan namin kabilang din sa listahan o yung DOJ na mandato talaga nilang pagtuunan yun. Ba ang pakikinggan yung mga senador o yung DOJ? Yung mga senador, Mark, nung lumabas itong mga listahan na to, kani-kanyang mga pagpapaliwanag at pagsalag. Tanungin natin si Ginoong Dino, ano ang iyong basa dito sa mga naging reaksyon ng senador, lalong-lalo na yung mga napangalanan na kasama sa listahan? Mapapansin natin, unang-una, ang bilib na bilib tayo kay Senator Miriam. Nung nabanggit yung pangalan niya doon, yung nagbanggit sa pangalan niya, yun na ngayon ang binangga niya. Siyempre, sino pa? Si former Senator Lacson. Ngayon, si former Senator Lacson ngayon, binanatan din nila. Imagine, 6 months na yung Yolanda issue. Tapos, 100 billion yung pondo doon, 4 billion na nagastos. Ibig sabihin, bakit ka nakisawsaw dito agad sa Napoles case? Hindi mo inuna yung 6 na buwan na naghihirap nating kababayan. Lumutang dito, pati si Senator Nene Pimentel, lumutang dito halos sa kalahati nung nakaraang administrasyon, pati si Senator Villar. Kaya dito, makikita natin na talagang naglaro itong issue dito sa ating bayan. Kasi sanggaan ng sanggaan, ilagan ng ilagan, itong mga senador na dati, hat na hat sila na gusto nila na yung list na yun lumabas. Nung naglabasan ng pangalan nila, may kumukontra ng pag-usapan sa Senado. At tandaan natin, senador pa lang pinag-usapan natin dito. Wala pa ang mga pangalan ng congressman. Kaya sana, once and for all, magsalita na ang COA dahil kayo lang ang nakakaalam ng totoong pinaggastusan at pinagdalhan ng pera na yan. At kayo din ang nakakaalam na kung paano ginastos ng ating mga mambabatas, ng ating senador at congressman. Kayo ang susi. Okay. Dean Edna, nakakatulong ba na pati si Sandra Cam, sa rehabilitation czar Panfilo Lacson ay nakasama pa sa isyong ito? Mark, sa tingin ko parang larong tennis ito, no? Pag sa tennis, hindi nawala yung focus natin. Pupunta talaga yung bola kung saan-saan. So, ang ending nito, magkakaroon tayo ng distraction, mawawala yung attention, hanggang mawala yung ating focus. Tunay na issue dito. At magkaroon tuloy ng tinatawag natin na impunity, makaligtaan na yung issue. So gusto kong ibalik yung bola dun sa basic. Nakapag-file ng case with Napoles, sana ma-pursue ito
At sana naman mas mabilis yung proseso ng pag-prosecute o pag-imbestiga o paghanap ng katotohanan. Kasi palagay ko, ang bottom line, hinahanap ng mga kababayan natin, ano bang nangyari dito sa Napoles involvement sa PDAF. Yun yung bottom line. Maraming pwedeng distraction na mangyari, subalit yung pag-uphold sa rule of law, pag-uphold natin sa gampanin ng ating institusyon, ang pag-imbestiga. Tama yung sinabi ni Jules, iba yung sa Blue Ribbon Committee, iba rin yung sa hanay ng ating Department of Justice, at pareho ito dapat na gumulong at magpatuloy upang pagtulungan na makita yung katotohanan kaugnay sa Napoles involvement. So, I think basically, balik tayo dapat sa Napoles, sa natin yung kung saan saang distraction. Ang bola ay nakay Napoles at sa ating mga institusyon ng katarungan at ng katotohanan. Okay, keep your eyes on the ball. Eyes on the ball. Oo, pero ipapasa muna natin ang bola sa ating kasamang si Kirby Cristoval. Maraming salamat sa iyo, Cathy at Attorney Mark. May mga pahabol din katanungan yung ating mga bisitang estudyante galing naman ng University of the East. Si Erica Nievas may katanungan. Gandang gabi po. Ang question ko po para kay Miss Veronica. As a student po, since napag-uusapan yung isyong to sa mga klase, sa tingin niyo po, ano po yung makukuhang mga learnings pagdating po sa PDAF scam? One of the greatest learnings you could get from this issue is that number one, there must always be transparency and accountability in the government. Kaya nga actually sa amin talaga, para sa akin, importante mapasa yung Freedom of Information Bill kung saan talagang makikita kung paano nga ba ginagastos ng mga opisyal sa gobyerno yung pera na binibigay sa kanila, yung fund, for example, the PDAF or the pork barrel. The second is, of course, it's very important for the people to be informed of all of the affairs ng government. At the same time, maging open din on the side of the government agencies. For example, the COA, 'di ba? Meron din naman silang tamang list. Tulad na sabi kanina ni Colonel Dino na talagang may list din sila na dapat nilang ma-release kasi sila naman talaga yung pinaka may basis. Pero yung mga taong bayan hanggang ngayon, litong-lito pa rin because iba-ibang listahan yung lumalabas kung sino nga ba involved sa issue na to, ganyan. So, in the search for truth, dapat talaga yung mga important government offices and players in the issue should speak up. Maraming salamat sa iyo, Veronica. Sunod naman na may katanungan si Vimalin Zamora, galing naman ng St. Francis of Assisi College sa Las Piñas. Vimalin? Good evening to everyone. My question is for Attorney Cynthia. So, malapit na naman po ang 2016 election. So, gaano po kahalaga na matapos ang isyong ito bago ang halalan? Napaka-importante. Una sa lahat dahil sinasabi natin nasisira ang ating mga institusyon. Nagkakagulo kung dahil dito sa issue na to at kaya nagiging challenge to dapat sa lahat ng mga institusyon natin, especially not only dun sa legislature para matuto sa leksyon na to, kung hindi para din sa ating lahat, para din sa taong bayan, para matuto tayo kung sino talaga ang dapat nating iboto sa susunod na halalan. Pero ang challenge din is para sa mga government institutions to make the legal process work faster so that people will know or understand ano ba talaga ang nangyari dito, sino ang dapat na guilty. Dapat daw magsilbing leksyon sa taong bayan. With the way things are going, Jules, sa tingin mo, nagigising na ba talaga ang diwa ng sambayan ng Pilipino sa lahat ng mga lumalabas na mga impormasyon na ito? Well, it's a matter of consistency for me. Kasi, di ba, usually kapag may pumutok na issue, nagagalit lahat sa social media. Yung challenge doon, paano mo itatranslate yung galit mo na yun, yung passion mo, even outside social media. Pero, even without the hype of a certain issue, kapag may mga ibang issue sa sumusulpot-sulpot, na-maintain pa natin yun. So, it's a matter of being mature siguro. Lalo na in the coming 2016 elections. Yun na yun eh. Sobrang nabigyan na tayo ng napakahabang panahon para siguro masuri na maayos kung sino ba dapat yung mga dapat na naihahalal natin na alam mo, aside from the petty criteria natin sa pagpili ng mga officials, yung background mismo, yung naging record nila sa transparency and accountability, how did they use their PDAF when it was still existing and all. Dean Edna, meron ba itong potential, itong isyong ito na maging mitsa
para sa isang radical na change, dun nga sa ating pagpili ng ating leaders, meron ba tayo pwedeng tularan na bansa in the history of the world na may ganitong kalaking isyong nangyari at nagising ang taong bayan at pumili ng mga taong talagang magsisilbi? Sa paligay ko, Attorney Mark, matagal naman ang gising ang ating mga kababayan eh. Sa katagalan ng gising nila, siguro nahihilo na tayo. Puyat na. Sobrang confusion yung nangyayari sa ating bayan. Nasaan ang katotohanan, nasaan ang ating institusyon, nasaan yung totoong problema at paano nire-resolve ang problema. Pero yung sa aking acting on their indignance. Sa paligay ko, ang dami na ding cases na kung saan ang kababayan natin nag-act sa kanilang indignance at nagkaroon na rin naman ng pagbabago. Subalit nagpapakita rin ng halimbawa na yung pagbabago ay nakasalalay din sa stability ng ating mga institusyon. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagbabago ay dahil sa indignance. Hindi lahat ng pagbabago ay dahil sa pagkilo sa kalye, no? Kailangan bigyan natin ng pagkakataon yung demokrasya tungkol din sa whether our institutions are functioning. Kasi yun ang aking tingin na malaking problema ng ating bayan. Ang ating institusyon ay medyo unstable, hindi nagpa-function, kaya nga nagkakaroon ng malakas na citizen watch na tinatawag. It's because the citizen watch, indikasyon kasi ito na merong kulang doon sa ating institusyon. At palagay ko ang hamon natin ay bigyan ng ibalik yung pansin doon sa paggana ng ating institusyon. Hamunin ang Senado, hamunin ang DOJ, at hamunin ang iba't iba nating institusyon na ilabas ang katotohanan at kung may pagkakasala ay magkaroon ng karampatang penalty. Isa sa malaking hamon, institusyon na merong malaking hamon na kinakaharap ay yung judiciary. That's right. Paano nga ba pabibilisin ang proseso para mabigyan ng hustisya itong mga talagang nagkasala? Attorney JJ. Simple lang naman, Cathy. Kung talagang nanaisin ng ating mga namumuno na pabilisin ito, huwag nang payagang mag-motion for extension of time to file pleadings. Itong mga to, bagkus sagutin nila ng diretso dahil kung talagang nagsasabi sila ng totoo, napakadaling isulat nito at hindi mo na kailangan pagandahin pa kung totoo yung sinasabi. Sino ang pwedeng magsabi nun, Attorney Cynthia, na no more extension of time to file pleadings, marathon trial para tuloy-tuloy? Sino Sa court, pwede? Siyempre. In this particular case, I think, kasi very quiet ang ombudsman, di ba? Kung mapapansin natin, sa lahat ng issue na to, sa listahan ni Benhur, sa listahan ni Napoles, ang nakikita lang natin nagdedepensa dito, tama si Mr. Dino, yung mga na-name, na pangalanan sa mga listahan, Channel 7, Channel 2, Channel 5, no? Pero ang importante dito, siguro, ewan ko, the ombudsman should come up with a general statement as to whether or not all pleadings are in para pwede na mag-resolve so that finally pumasok sa court. And then in the end, siguro tama talaga na korte lang ang pwede magsabi, motion for extension, 3 days, shorten it. If there is 15 days, due process will dictate that, but after the first one, kasi ano yan jurisdictional, di ba? Merong mandatory periods ng 15 days, for example, for appeals, etc. Pero for all other things, motions, we just, tama siguro si JJ doon, iksian lang yung time. Instead na 15, gawing 10, gawing 5, gawing 3. Lahat, dahil sa dami ng parties dito, hahaba talaga proseso. Ayun, para magkumahog yung mga abogado. Hindi rin po ba nagpapahaba yung mga nagpapakitang gilas sa media din? What do you think? Kasama rin yun dun sa mga diversionary tactics ng ating justice, no? Yung madalas, yun na nga ang sinasabi natin, kung tingnan natin yung karanasan ng ibang bansa, pagka may kaso, pinopursue at nagkakaroon ng conclusion. At yun yung dapat siguro, yung sa system natin, kultura, na magandang maisa praktika, no? Kasi sa atin, pagka may kaso, maraming excuses at saka maraming listahan, saka maraming motion for consideration, saka maraming kung ano-anong justification na nadadivert mula dun sa pagkakaroon ng
decision at saka conclusion ng isang kaso. Ang kababayan natin nadidismaya o nagkakaroon ng discouragement dahil dun sa kawalan ng nakikitang conclusion mula sa isang kaso. So this is really parang may kakulangan dun sa ating sistema ng paggampan ng rule of law at saka ng sistema ng ating demokrasya. Isang naapektuhan din dito nga yung LGU at Ginoong Adel, yung LGU marami sa kanila na-forge daw yung kanilang mga signature para maipalabas yung mga pera. Sa tingin niyo po ba yung mga galing sa LGU na halal sa distrito, specifically yung mga congressman, kapag nasa listahan sila, sa tingin niyo po ba yung ating mga kababayan sa local districts ay hindi na ihahalal yung mga nasa listahan o tanggap na nila na gano'n at basta nagbibigay naman ng pera, gano'n ang buhay, gulong? Well, this time dapat yung mga botante and the residents should examine kung yun bang representante karapat dapat. Ang isang punto nga dyan, first and foremost, a legislator, a congressman, lawmaker yan basically. Ang isang ang naging punto, a point of discussion, na kung if ever may projects na dapat ilagak sa isang munisipyo o isang bayan, dapat nasa mandato dapat yan ng local chief executive, yung mayor. It's not within the jurisdiction dapat ng legislator o congressman na magdikta ng projects. If ever, kung may pontong dapat nakalagak o dapat ilagak sa munisipyo, dapat si mayor ang mag-propose. Si Chairman Dino, matagal po kayong nasa LGU sector. And from what you've seen, sa tingin niyo po ba, kasi microcosm yan, kung ano yung nangyayari sa national government, is there a need also para magkaroon ng mas maraming safeguards para maprotektahan din yung pera ng taong bayan on the LGU level? Totoo yan. Kamukha ngayon, katatapos lang ng barangay election. May proposal nga kami na sino ang pinakamaganda na magbantay ng pera ng bayan. Di yung mga natalong kapitan at saka kagawad, silang uupo dito sa back para mababantayan nila ng gusto yung gagastusin ng mga nanalo. At isa pa, ito yung huling-huli siguro, ito ang ating huling hura, no? Na kung saan, kung gusto nating mabantayan ng gusto ang pondo ng mamamayan, dapat merong parusahan ngayon dahil ito ang pinakamalaking pagkakataon ng Pilipinas kung saan malalaking tao ng Senado, malalaking tao ng Kongreso, malalaking tao o yung mga traditional politician na kung saan nahuli sila ngayon. No, meron tayong malalaking ebidensya laban sa kanila. Pag ito napaglaruan na naman at nakalusot na naman itong mga nahahabla ngayon, sa grabe, sa laki ng perang kinamkam nila sa ating pamahalaan, ewan ko kung saan papupunta ang Pilipinas. Kaya kailangan ang ating mga nasa husgado, Moses Page, imagine, 300 days ang hiningi sa atin ng ombudsman para pag-aralan nila yung kaso nung first batch at saka second batch. 300 days. Imagine kung lahat ng mga nilista pa ni Napoles, baka tapos ng eleksyon natin ng 2016, hindi pa natatapos. Pero kung magagawa ang sinabi ng ating mga lawyer ngayon, na merong proceedings na mangyayari na iigsian yung mga pleading sa korte at mapapabilis natin ang prosecution dito sa mga senador na nasangkot, congressman, at lahat ng mga nasa ahensya ng pamahalaan, kung matatapos ito before na magkaroon ng 2016 election, magkakaroon tayo ng bagong brand ng mga political leader dahil dito, palagay ko matatakot na yung mga magnanakaw na tumakbo uli dito sa ating bayan. At natuwa po ang taong bayan ng nahalal si Pinoy Cathy. At sinabi nga ang ating tuwid na daan ang ating ipopursue at walang maiiwanan sa tuwid na daan. Ano kaya ang taong bayan sa handling naman ng ating Pangulo sa mga huling araw na ito? Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.